Binudo niyo ako guys to try this sunscreen. Pero ito yung itsura niya. Ito yung merong sunscreen. Ito yung wala. Di ba ikaw yung content creator ko na nakakapit sa patalim? Ay. So maglalagay lang tayo ng konti. Konti muna ha. Kahit hindi naman ito yung right amount of sunscreen na dapat nilalagay mo. Saka, bakit naman hindi magiging pintura ang mukha mo? Grabe naman ang paglagay sa mukha. Ay! Para siyang pintura guys. I hate it. Kakaroon siya ng white cast and peeling guys. Ayan o. Ayan o. Naglagay siya ng sunscreen. Eh may ano May daw. nakuha. May nakuha daw. Bakla! Mag-ano ka kasi, mag-scrub ka. Baka naka-rejuve siya, mother. Oo. Ano ba yan? Huwag mong isisi sa sunscreen. Kalibagan. By the way, this is the Suki sunscreen. And nung chinek ko, no records found. Ito pa, pag may nagko-comment sa kanya about sa Suki, positive ha, positive, dinidelete niya! For me, it's a big no. This is one of the worst sunscreen na nakita ko sa TikTok. Hindi ko alam kung kaninong skin tone to na babagay. But for me, it's a big no. Kamusta, Thirdies? Grabe! Nung pinanonood ko to, sabi ko, shit! Ang cringe! Ang cringe nitong nangyayari dito nung pinanood ko yung mga videos. Anyways, may mga nagko-comment kasi talaga nito sa akin itong issue na to. Dun sa previous upload ko, sabi reactan ko daw. Even sa mga ibang social media ko, reactan ko daw. May pag-aaway na nangyayari ngayon sa TikTok. As usual, hindi ko rin alam kung bakit, no? Pero parang ang dalas-dalas, even before, ng away within the beauty community, yung mga pampaganda, mga makeup. I'm not sure kung bakit din, pero ganun ulit yung nangyayari ngayon. So, ito yung nangyayari. Meron kasing TikToker na si JBV Korea. Sana I'm saying your handle right. Nag-react siya, ginawa niya ng honest review, etong tinatawag na Suki sunscreen, parang ganon. Sana tama yung pagkakabanggit ko ng pangalan, Suki. Tapos, nag-respond yung yung parang CEO. Mamaya panonoorin natin ha. Panoorin muna natin yung reaction. Pero bago natin gawin yan, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics. Ang winner ina-upload namin every first upload of the month. Sagutin nyo rin yung question of the day natin ha. Ito yung ginawa niyang review sa TikTok. Umpisa pa lang nakalagay na one of the worst sunscreen na na-try ko. Para siyang pintura. Ayan siya. Binudo niyo ako guys to try this sunscreen. Pero ito yung itsura niya. Ito yung merong sunscreen. Ito yung wala. Okay. Kung hiyang ka sa sunscreen na to, please continue using it. So guys correct me if I'm wrong. Ito pa yung isa sa mga napakalaking bomba na i-drop niya sa video niya. Tinype ko yung name ng sunscreen. By the way, this is the Suki sunscreen. And nung chinek ko, no records found. Again, baka iba lang yung name. Am I right na parang FDA approval yun? Let me know kung this is FDA. Oh, yun, FDA approval nga yung sinesearch niya. Hindi rin naman ako maalam dyan sa mga yan, no? Again, this is the Suki sunscreen. Medyo viral siya sa TikTok. I bought this for only 129 pesos for 100 grams. Unbelievable. Affordable siya, in fairness. So, hindi siya FDA notified. I don't know kung SPF tested din to. Yun lang din ang hindi ko alam. If FDA notified nga, sabi niya, is that illegal to sell? Hindi ko po alam yan ha. Kayo na lang po mag-comment sa ilalim. Nakakaalam, let me know. Baka napatest na to. Pero guys, nung nag-research ako, wala akong nakitang SPF kineme. Okay, hindi lang siguro ako masyadong maputi. Kaya ganito yung itsura niya sa skin ko. Very ashy, very gray. Papakita ko sa inyo ha. Ayun yung isa pa sa mga critique niya, yung quality ba nung sunscreen. Okay, sige. Yung mga good points nito, okay naman yung packaging. This comes with a box. Nandun naman lahat ng mga information like yung ingredients list. Ox naman yung mga UV filters na nandito. So maglalagay lang tayo ng konti. Konti muna ha. Kahit hindi naman ito yung right amount of sunscreen na dapat nilalagay mo. Ganyan siya.
So, sa una, white na white siyang ganyan. Ayan. Medyo, medyo mahirap siyang i-blend sa skin. Ayan siya. Para siya, Oo nga, yan din isa sa mga kinoconsider ko pag naglalagay din ako ng mga cream. Kailangan talaga, hindi ako ano ha, pero makikita mo pag nagbe-blend sa balat mo. para siyang pintura, guys. I hate it. Nagkakaroon siya ng white cast and peeling, guys. Ayan o. Ayan o. Ay, ano yun? Para nagbabalat-balat yung face mo. Ayan. Again, kung gusto mo tong sunscreen na to, continue using it. For me, it's a big no. This is one of the worst sunscreen na nakita ko sa TikTok. Hindi ko alam kung kaninong skin tone to na babagay. But for me, as someone na hindi super puti, this is not for me. Again, kung okay naman sa'yo to, continue using it. But for me, it's a big no. Ayoko nakikita mo, very honest lang naman talaga siya at sinasabi niya pa na kung gusto niyong gamitin niyo. Kung ayaw niyong gamitin, di wag, di ba? Nagbigay lang siya ng honest review niya. Ngayon parang medyo dito na ngayon ekis talaga yung mga pangyayari. Very high school yung naging response ng CEO ba nila to or yung buong team nila na may-ari ng Suki. Ang cringe. Ito pa kasi yung pinaka red flag din talaga, itong verification.fda.gov.ph na hindi siya nahanap doon sa cosmetic product notification. Mga nagpo-post na yung mga tao, don't fool your consumers, don't fool the market, please do your research. Ito ha, walang kinalaman dito sa topic natin ngayong araw, pero nakikita ko na ang daming, even from my own circle, marami yung nagbebenta talaga ng mga products na, kunyari mga pampapayat, ganyan, sa TikTok na hindi naman sila dapat nagbibigay ng bagay tungkol doon, na dapat mga doktor ang nagsasabi. Hindi ko alam kung ano nyo yung gano'n na, pag nag-blow up kasi sa TikTok, nakikita ko lang talagang ginagawa ng lahat without even checking kung maganda yung quality ng mga bagay-bagay or hindi. Yun lang, so ingat lang din talaga tayo bago tayo mag-try ng mga bagay-bagay. Especially sa mga bagay na pinapahid natin sa mga katawan natin or iniinom natin, di ba? O mamaya atakihin sa puso, mga ganun mga bagay. Baka mamaya mag-scar yung mukha mo. Research lang din muna tayo. Importante yan, kaya we look up to content creators, nagbibigay ng honest critiques. Actually, yun talaga marami talaga sa atin talaga nagagalit dun sa mga honest talaga. Parang lagi sinasabi naninira. When in reality, tinutulungan lang din talaga nila tayo na makita yung totoo, di ba? Para hindi masayang din yung pera natin. Ngayon, punta na tayo dun sa reaction nila. Sabi deleted na raw. Wait! Huwag ka muna mag-scroll up. Diba ikaw yung content creator? Hindi ko rin siya mahanap na. Puno na ang kapit sa patalim. Ay. Wala na ba masyadong project na Sobrang cringe! Very high school yung ganito! Very high school yung ganitong response! Sa totoo lang! pumapasok? Ay. Wala na bang benta ang pinopromote mo na product? Ay. Nangihila ka na lang ng pababa? O ayun, yung nangihila ka lang pababa, naninira ka lang. Pero ako nakikita ko lang talaga, nagbigay lang talaga siya ng honest review niya. At kita ko rin naman, hindi ako eksperto, pero gumagamit din ako ng mga produkto. Ako maputi ako, pero sa tingin ko sobrang puti pa ng produkto talaga kanina eh. Magmumukha kang ano dyan, ante. Mukha kang multo. Hindi mo kaya, no? Ay. Bakit? Pag ayaw mo isang product, kailangan mo ba talagang sabihin at i-content dito? Wala na ba masyadong engagement? Hello? Ikaw ba yun? Ekis din kasi talaga yung ano, hindi ko alam kung matatalakay nila dito ha. Yung walang FDA notification. At saka dapat ano lang tayo, kung tayo, may mga products man tayong dine-develop. I-take natin wag natin personalin kasi ano yan feedback yan feedback, para ka na rin libreng research na rin yan yung sinasabi ng mga influencers na yan ng mga nagre-review, diba? Kaya dapat gamitin natin yung nakuha natin, negatibo man o positibo, diba?
and use it dun sa mga produkto natin or kung ano man yung binibenta natin para mas mapaganda pa natin. Ayun lang. Marami talaga na G sa kanila, nakita ko eh. Galit na galit talaga yung mga tao because of this response na very unprofessional. Sa totoo lang, yun yung word. Disclaimer lang din hindi ko naman sinasabi na hindi ko kiniklaim yung mga kiniklaim din ni Ate Girl kanina, pero this is not how you respond. This is bad PR. At saka, bakit naman hindi magiging pintura ang mukha mo? Grabe naman ang paglagay sa mukha. Ay! Ano ng white cat? White cast lahat? May mga parot pa siya. Parot meaning yung mga inuulit yung sinasabi niya sa likod niya. This is very, very high school. Mayonnaise naman yan. Walang white cast eh, tingnan nyo. Oo, wala. May white cast ba yan? Wala dahil. Kung makikita niyo, meron pa siyang ano dito, mga props na si Annoying Orange siya. Di ba ikaw to? Minamak din nila yung physical na itsura ni Ate Girl kanina na I think may sinabi pa sila dito about their face. Hindi ko alam kung ano pa yung pronouns niya, pero ayun. Lalagyan unbelievable. Okay? So eto ang ating Suki UB Defense Sunshine. Alam niyo naman yan, number 1 yan sa buong TikTok. Ayun. Tapos dito sa medyo last part, parang Tapos, may iba dyan nakiki-hype para Kasi, magka-engagement. Ay. In short, cloud chaser na mama. kinikilaim nila na bayad, engagement, ganun mga bagay. Ekis yung ganun, te. Ekis yung ganun. Nag-review nang naman yung tao, di ba? Pinepersonal niyang atake. Ako, hindi ko naman sila pinepersonal atakehin dito. Nagre-react lang talaga din tayo, di ba? Huwag natin personalin kasi honest lang naman sila. Ganun ba? Pag nagpapaka-honest yung mga tao. Which is clearly not an attack din naman sa kanila. Sinasabi pa nga na gamitin nyo kung hiyang sa inyo, di ba? Pero para sa kanya, and we are all allowed to have our own opinions. Ekis. O ito para sa 1,000 Gcash giveaway natin, tatanungin ko kayong lahat. Anong masasabi nyo sa naging reaksyon nitong mga may-ari ng Suki? Dapat ganyan ba ang reaction sa isang review sa'yo? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam. Love you guys! Eto pa, pag may nagko-comment sa kanya about sa Suki, positive positive, dinidelete niya! Grabe naman. Dinidelete niya! Tapos, nambablock pa siya! Ayan! Magkano kayang binayad sa'yo? At saka ganap na ganap siya dati. Ganto kasi yan, di ba? Kasi nga, ang Suki ngayon is nagtatap Trending talaga. talaga. Trending talaga. So, siya, iniisip niya kasi wala siya masyadong engagement. Tingnan nyo, ang Suki nga lang yung Nagpa 1M sa kanya. oo, nagpa 1M sa kanya. Correct. Hindi naman siya halatang cloud chaser. Hindi naman dad, konti lang. Konti lang? Konti lang naman sa 7M Oo. namin. Tapos bakit? Pag may nagko-comment na something na, ay, hindi naman ganun about sa Suki, dinedefend ng Suki, bakit niya dinidelete? Hala. Tapos wait lang. Sa advice namin sa'yo, sana pag magre-review ka ng product, sana fair naman, no? Hindi yung medyo bias. Kasi napaghahalakaan na talaga na wala naman sigurong benta yung pinopromote mo. At saka, eto pa, mga ate, naglagay siya ng sunscreen. Eh, may ano May daw. nakuha. May nakuha daw. Bakla! Sa'yo na yan. Hindi! Mag-ano ka kasi, mag-scrub ka. Baka naka-rejuve siya, mother. Oo. Ano ba yan? Huwag mong isisi sa sunscreen. Kalibagan. Kadiri yun, no? Ano ba yan? Kadiri yung nakuha niya na yun. Nakakayak naman yung ano. Alam mo, naiintindihan ko naman kasi nga, Pagkipit ang pagipit, ginagawa na talaga ang lahat. Yes. Diba? Tama Diba? Tama naman. Kaya, pwede naman tayong mag-usap. No? Kung kailangan mo ng pera, I got you. I got you! Love you! Ah!